araw mga kapitbahay mula Bataan, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Nandito na naman po tayo sa Mrs. Galang's Kitchen. At meron na naman i-share na recipe sa atin si Mrs. G for today. Ano ba yun, Nay? Napakasimple, palitaw. Pero huwag kayo nga alis, ibang klaseng palitaw ito. Alam ko na kung ano to. Nakita ko to the other day. Naglalaro-laro siya sa kitchen. Gumawa siya ng stuffed palitaw. So it's palitaw with a special filling. Ibang klase ng, it's a different take on an old favorite, no? Na napakadaling gawin, pero napakasarap. Okay? At meron siyang special helpers Yes, mamaya. dalawa. Surprise. Imported. From China. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami. Magandang araw po mga kapitbahay. Simple lang po ang ide-demo ko ngayon, pero ang alam ko, pinagkakakitaan na ito ng mga taga Pampanga. Maaaring pong sa Pampanga nang galing ito, pero ang original recipe po nito ay sa Malaysia. Hindi ko na po patatagalin. Simple lang po ito, yung palitaw, pero nilagyan ng palaman. At ang palaman namin, yung yema. So, the ingredients calls for half kilo of malagkit flour, 2 cups of pandan water, 1 can of condensed milk, 3 egg yolks, 1 tablespoon of butter, and then konti lang po na diaphragm. So, we will now start. Magde-demo po ako at meron po akong assistant dito. Pakikilala ko po sa inyo ang may-ari ng Nathaniel's. Assistant ko lang po siya ngayon. Tagahalo ng aking yema. So, Mare, teka, lagyan muna natin ng, although non-stick ito, lalagyan muna natin ng konting butter yan, ano? Oo. Konti lang. Oh, sese lang na kayo mo, sabi ko nga sa Kapampangan. Tingnan nyo kung sino yung nag-a-assist kay Mrs. Galang dito. Naghahalo siya ng yema. 1 tablespoon. Oh, konti lang man. Although non-stick po yan, mas ano pa rin ako, nalagyan ko siya ng konting butter para hindi talaga manikit. Kaya nakakasarap pa yan, no? Tapos, haluin lang natin yan. Haluin lang natin ng tinidor. Ihalo ko lang dyan. Mare, pahiram lang yung scraper mo. Simot. Simot talaga. Okay, halo. Oh, tapos buhos mo dyan. Galing na aking assistant. Tapos na. Yung dayap, kung alin yung masali yung kanyang yung kulay na green, pwedeng ibabad nyo dun sa gatas. Habang inahanda nyo yung ibang ingredients. Pero pwede rin i-add natin diretso. I don't add a big amount. Konti lang po. Para ayoko kasing matalo ang lasa ng gatas dun sa dayap. Actually, ang talagang niyan, masarap kung gatas ng kalabaw eh. Kaya lang, matagal lutuin. Nalagyan pa ng sugar? Wala na, yan na lang. Lulutuin yan hanggang sa lumapot. Medyo matagal ng konti, pero pwede mong i-store yan, pwede nyo i-store ito, gumawa na kayo ng gumawa. Tapos ilagay nyo, itabi nyo lang. Hindi naman ito masisira dahil lutong-luto siya eh. Ngayon, habang niluluto po ng may-ari ng Nathaniel's, yung aking palaman, gagawin ko itong kanyang, yung parang palitaw niya. Alam niyo, nung bata ako, hindi naman palitaw ang tawag sa bahay namin ito eh. Ang tawag nila dila-dila. Kasi very small lang po na shape ng dilang ganyan. Ngayon, nung nakikita ko yung mga nagtitinda, ganyan nakalalaki. Parang yung pagod na yung tao, sabi ko, humaba na yung dila. Tapos yung mga enterprising na Kapampangan. Alam ko, Kapampangan na nag-umpisa nito.
nilagyan nila ng palaman. Ang pinanggalingan po ng recipe nito, kung di ako nagkakamali, sa Malaysia. Kasi tinuturo namin ito sa klase. Ang palaman niya kung wala kayong makitang yung palm sugar, marami sa Malaysia nila wala dito yan, pandut ang ginagamit namin. Pero siyempre po, mas masarap ito kung yema. Pwede nyo nilagyan ng ibang palaman yan. So, bali 2 cups of pandan water, yung daon ng pandan, pakukuluan ninyo, tapos pag malamig na, ilalagay nyo sa kalahating kilong malagkit flour. And then you mix hanggang sa gagawa kayo ng parang galapong. Parang yung ginagawang bilo-bilo, parang yung ginagawang palitaw. You can also add a small amount of salt here kung gusto nyo mas may lasa. Pahingi ng konting asin. Ito. Konting asin dito. Salt. Konti lang, not too much. Sa Malaysia po, pag ginagawa nila ito, may halong pwedeng yung pumpkin o kalabasa at saka minsan kamote. Pagka yung puro siyang malagkit flour, makunat-kunat ang lasa niya, pero pag nilagay mo sa ref, medyo parang tumitigas ang konti. Pag meron siyang kamote, mas matagal ang lambot niya pag maski nasa ref. Pero pag bago namang luto, medyo malambot. So bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin. Pero napakaganda pong itinda nito. Dahil pwede nyo i-prepare ito ahead of time. Pagkatapos, pagka na lang, bibilugin. Oo, babalutin. Makikita na nito, makikita nyo bigla sa Nathaniel siya. No, Mare. Diyan na yan. Nung unang marinig ko itong recipe ito, kinukwento lang ng mga estudyante ko, pinagkukwentuhan nila. Nakikinig lang naman ako. Tapos sabi ni Engka, teka, tinuturo natin yan kaya lang iba ang pangalan. Kasi sa Malaysia, ang pangalan nito, onde-onde. Onde-onde sa Malaysia. Dito, wala naman tayong palm sugar. So, ginagamit namin sa klase, panutsa. Tapos, nung kinukwento ng mga nagtatanong sa akin kung ano raw ba yung parang palitaw na may palaman, sabi ko, dalhan nyo ako kung gusto yung makita kung paano paggawa. Pero ito lang po ang sinasabi ko. Alamin niyo muna kung ang gumagawa, estudyante ko. Pag estudyante ko yung gumagawa, sorry na lang kayo, hindi ko pakikialaman ang recipe. Ganyan po ako. Pagkatapos, nung dinalhan nga nila ako, may pinatikim na sa akin. Pero, bago niya ako napatikman, gumawa na ako kasi dinescribe na nila kung mayroon daw parang pastilya sa loob o yema. Ang ginawa ko nga, nilagyan ko pa ng ube, nilagyan ko pa ng yung pandan na custard na pinatuyo. So, yung iba, kunukulayan pa ito. Pwede mong kulayan ito ng pandan o kaya ube. Tapos yung palaman mo, yema o pastillas. Ang gandang tingnan. So, yan tama-tama po yung 2 cups na pandan water doon sa half kilo ng malagkit lang. Ngayon, ito pong palaman na ito, hanggang sa 1 linggo ka dyan, ha? Kasi matagal lutuin yan, hindi ka aalis. Matagal. Matagal yan, pero pwede mong ihanda agad. Malapit na. Malapit na yan. Parang nagluluto ng kalamay dyan, yung pag yung umaalis na sa lutuan. So, pwede nyo i-prepare agad yun, marami. Tapos, gagawa na lang kayo. Pwede ito sa Pwede. Sa mga party nga, sabi ko. Natatandaan mo yan, Mare, nung sa Chinese cooking, yung coconut snowballs. Coconut snowballs. Tama. Kaya lang, iba ang paggawa nun. Yung coconut snowballs, para siyang tikoy, tapos i-steam natin ng buo, tapos pinoform natin, luto na. Luto na. Mas madaling gawin ito. Ilulubog mo lang sa tubig, paglabas niya, i-roll mo sa niyog, tapos na. Ang matagal lang yan, yung palaman. Pero pwedeng advance silo. Oo, pwedeng gumawa ka ng halaya, gumawa ka ng pandan flavored na yema, at saka yung purong yema, na ganyan ang kulay. Pag in-slice ngayon yan, 3 kulay, ang ganda. Nakain na, pinakain ko na sa mga katulong yung ginawa ko, iba-ibang kulay. Nasa restaurant ng pag may laureate, yung huling
Ay, hindi ko alam kasi kinuwento nga lang sa akin to eh. Ubi naman yun. Pwede nga. Tapos yung palaman niya. Ubi naman ang kulay nito. Oo, pwede. Kasi nga pwedeng kulayan ito ng ubi. Kaya lang Tapos ganyan ang desiccated palaman. coconut ang ginamit. Hindi. Ay, kasi parang hindi siya agad masira. Mas Pero masarap kung siguro mas siya. masarap yung press, pero kung sa araw-araw, mabebenta mo ito, pwede na yung press. Tsaka mabilis lang lutuin pag may umorder o kung may naka-ready na, bilog. Wala, mabilis lang yan. Ito ang mauubos yung naka-display. Gagawa ko yan ng panibago. Madali lang yan. Okay? So, palalaputin lang po natin ito, tapos pagbalik namin, maggagawa na kami ng mga bowls para lalagyan namin ng palaman. Manalapot siya sa luto. Lalapot siya sa luto. Mimix mo siya hanggang sa maging ganyan sa kano. Medyo matagal, pero you can prepare that ahead of time. Tapos, store mo lang. Minsan lang ang paggawa, marami. May tagahalo ka naman yung makina mo. Pwede ka dyan. Tapos ito naman, kaya ko po scoop para lang medyo magkakahawig. Not exactly yung pantay-pantay, hindi ko masasabing pantay, pero magkakahawig ang size niya. Ito. Paano yan ngayon? Ilalagay natin ngayon sa loob. Tulungan mo ako. Gumawa niyan. Magbilog ka. Lagyan mo lang laman. Hugas ang kamay. Hugas ka ng kamay. Sige. Yung senyo. Assistant ko may ali ng Nathaniel. Pagkalit ka na? Sige, divide mo na ngayon ng 32 yan. Sige! Tuloy mo. 4 times 8. Magaling ka naman sa mate. Tinuro mo sa akin mag-divide, Mari. Umpisa sa gitna. Ikaw naman, baka naman mamaya akala ng mga tao, ako lahat nagturo ng tinitinda mo, hindi naman totoo. Sariling kayod mo yan, ha? Sariling sikap mo yan, ha? Dagdag. Tapos tinatanong tuloy nila ako, sabi ko, oy, maski alam ko hindi ko tuturo sa inyo. 2, 4, 6, 8. Kung masyadong malaki, huwag na lang natin ipasok kasi lalabas lang eh. Kamayin ko na lang. Kamayin mo na lang, lulutuin naman yan eh. Lulutuin pa naman yan eh. Hindi, kutsara, didikit sa kamay mo nga pala yan. Ha? Yung, Kailangan natin ng kutsara. ang scraper na lang. Ito, para hindi nadidikit. Butter yan eh, oo. Para alam nila. Kaya masarap. Kitang-kita mo naman sa kamay pag nagtatrabaho, oh. Puro ugat. Parang puno. Yan. Tapos pagka kung nila naman sa loob pag in-steam. Sanay ka sa siopaw eh, kaya yan, oh. Mas madaling gawin yan, ilog. Okay, malapit nang matapos. Mainit na yung tubig niya na. Dapat kulungan na kayo ng tubig. Parang palitaw lang. Kaya lang, palitaw na may palaman. Parang mochi. Pagka makinis na may palaman na. Bakit sobrang ating palaman? Hindi, maliliit ka kasi nakukuha ko ng ibang minsan eh. Swerte nung huli, ang daming laman, dadagdagan ko na yung sa akin. Pwede lang, isa na lang. Tama mo, nakita mo kanina ang tigas na ngayon ng palaman. Madali nang i-handle.
Bakit? Titikman ko. Oo. Hindi ka kumakain. Ang sarap-sarap niya. May ito, Allergic ka talaga? Hindi. Kasi nung maliit may poultry sila, nagsawa siya sa itlog. Hindi, dapat tayo na kung nanti. Kaya lang. Mag-umpisa. Diba? Kung sa may Oh, mag-umpisa na akong magluto rito. Malapit na tayong matapos. Kulang yung tubig. Tapos. Oh. Binublong-bulong mo pa mamaya na. Narinig tayo. Tayo natin lumitaw ngayon yan. Sa akin naman ito. Malasa yan. Tapos, hindi naman pwedeng, sige, diretso na lang natin dyan. Pero kung gusto nyong, kung gusto nyong ipagbili yan, mas maganda kung nakalagay sa paper cups. Tapos, para pag binox nyo, di ba, pagkakainin, babang nasa daan yan, kinakain, o di meron siyang hawakan. Sa baking cups. Oo, baking cups. Tapos, ibabox mo yun, individual. Malapit na kayo makakita ng ganito sa Nathaniel's. Ayan, nag-uumpisa ng lumitaw, kaya nga palitaw eh. Akala ko nung gumagawa ko ng ano ba yung pangalan ng ginagawa ko, motse, sabi ko, lilitaw kaya ito? Kasi ang bigat, mayroon pa laman. Lilitaw pa rin pala. Lilitaw pa rin. So, give it some time, hindi yung paglitaw aalisin nyo na. Ano ko pa ng konti, mga a few minutes more. No, so give it some more, a little bit more of time, siguro mga a few minutes pa, para sigurado tayo na hindi hilaw yung kanyang malagkit flour. Kasi yun na lang ang dyan, pag hilaw yun, wala na, sayang lang ang pagod mo. Ang gandang negosyo niyan. At ang ganda rin gawing dessert. At nasubok ko po yan, hindi siya agad napapanis. Basta ilagay nyo sa rep. So, pwedeng gagawa kayo, panghanda sa mga party, ahead of time. Tapos, ang ginagawa ko, inaano ko sandali uli sa tubig. Manang bilisan, tapos konting nyug uli. Kasi pag hindi mo nirolyo agad sa nyug yan, magdidikit-dikit. So, kailangan nakarolyo sa nyug. Pare, taga-ahon ako, taga-hulog ka dyan. Ayan. Ano pang gusto ko? Assistant ko. Okay, so, kunin natin itong dalawa. Tapos, lagay natin dyan. Okay. Wag na nyo nang hawakan yan, Kasi, hindi na yan lulutuin. Pag gusto nyo ilagay sa paper cups, palamigin nyo muna sandali. Kumakay ng isang tray. Tapos, palamigin nyo muna sa tray na yun. Mare, lagay. Sesela na ako mo. Kapampangan po yun. Si Pinyoy, may-ari ng Nathaniel's, assistant ni Mrs. Galang dito ngayon, sige, pwede. Lagay ka lang ng lagay dyan. Ang isang recipe, ilan lang nagawa natin, Mare? 32. 32, okay. So, kwentahin mo yun. Alam ko, medyo hindi masyadong murang ibinebenta ito. Galing nga naman ng mga Kapampangan. Naisip nila ito. Ito na po yung finished product. Iniwan po ako ng mga assistant ko. Kinakain na nila yung yung natira doon sa kasirola ngayon, Tinitikman na raw nila.
ang paggawa ng stuffed palitaw ni Mrs. G. Hindi ko na patatagalin dahil excited na akong tikman ang finished product natin. Meron siyang feeling na, ang tawag sa feeling na to? Yema. Yema, no? Na, of course, masarap. Or look at that. Nakikita ba sa camera? Pag bagong luto yan, mag-uus out yung palaman na yan kasi mainit pa nun. Yes, good. Mas Ngayon, masarap. medyo nag-firm na siya. Hindi ako magkukunwari na magugulat ako kasi nakarami na ako nito nung tinetest ni Mrs. G ang recipe. I assure you. Hindi ko na rin kailangan explain na masarap ito. This is palitaw With yema. with yema inside. Ayun. Ang harap. Nagme-melt yung filling. Diba? Gaya na Tama lang sa tamis. Diklet. Gaya ng nabanggit ni Mrs. G kanina, no? You can get creative. Palitan ninyo yung filling sa loob. Ube. O kaya yung nasa Pastillas. labas, lagyan nila ng flavoring ng ube yung malagkit flour. Mhm. Oh, pwede lang lagyan ng pandan, kulayan nila ng green. So, iba-ibang kulay Oo, pala, iba-ibang 100%. kulay. Pero ang feeling niya, pastillas. Pagka naman puting ganyan, pwede mong palitan ng iba-ibang palaman. Pwedeng ube halaya, pwedeng yema, o kaya pastillas, kung matyaga kang maghalo, at saka yung green colored na custard. Pwede ba yung taba ng talampal dito? Pwede rin palagay ko, latik dyan eh. Okay. So that concludes another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Kung meron po kayong comments, questions, or suggestions, drop us a message sa amin pong Facebook page. That's www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Hanggang sa muli po, maraming salamat.